Naipaisip mo na ba kung paano nakaligtas sina Noe at ang kanyang pamilya sa loob ng higit 1 taon, 370 araw sa isang napakalaking barkong gawa sa kahoy, napapalibutan ng mga hayop, lubos na hiwalay sa buong mundo, at ang tanging sandigan nila ay ang pagtitiwala sa Diyos? Karamihan sa atin ay pamilyar sa bersyon ng kwento para sa mga bata. Mga hayop na pumapasok ng pares ulan sa loob ng 40 araw. Pero sa Biblia, mas malalim at mas matindi ang kwento ng pagtitiis. Sa video na ito, susundan natin ang aklat ng Genesis hakbang-hakbang mula sa paggawa ng arka sa panahon ng paghihintay hanggang sa pangakong ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng bahaghari. Sa pagsunod sa paglalakbay ni Noe, matutuklasan natin ang mga katotohanang may kinalaman din sa buhay natin ngayon. Tapusin mo ang panunood dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento ng kaligtasan. Itinuturo nito ang kaligtasang matatagpuan kay Hesukristo. Ang kwento natin ay nagsimula pa bago bumuhos ang ulan. Noong panahon ni Noe, ang mundo ay hindi lang basta nahihirapan. Ito ay ganap ng sira. Puno ng kasamaan, kalupitan at pagtalikod ang sangkatauhan. Ganito ang sabi sa Genesis 6:11, ang lupa ay naging masama sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Hindi lang ito mga simpleng problema ng lipunan. Dumating ito sa puntong nakita ng Diyos na ang tanging solusyon ay ganap na paggunaw. Ayon sa Genesis 6:13, sinabi ng Diyos kay Noe, wawasakin ko ang lahat ng may buhay sapagkat ang mundo ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Lilipulin ko sila pati ang lupa. Ngunit kahit sa madilim na panahong iyon, may isang taong namuhay ng naiiba. Ganito ang sabi sa Genesis 6:9, si Noe ay matuwid, walang kapintasan sa kanyang kapanahunan, at lumalakad kasama ng Diyos. Pag-isipan mo yon, habang ang iba ay abala sa sariling kagustuhan at masasamang gawain, ayon sa Genesis 6:5, si Noe ay hindi sumama sa agos. Pinili niyang sundin ang ibang landas, ang landas ng Diyos. Nakinig siya habang ang iba'y nagbibingi-bingihan at dumating ang utos na magbabago sa lahat. Ayon sa Genesis 6:14, gumawa ka ng isang barko na yari sa kahoy ng sipres. Isipin mo kung gaano kalaki ang utos na yon. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang dambuhalang barko. Mga 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang lapad, at 45 talampakan ang taas. Kumpirmado ito sa Genesis 6:15, halos kasinlaki ito ng isang modernong barkong pandigma at hindi ito itinayo sa tabi ng dagat kundi sa tuyong lupa. Para sa mga nakamasid, tiyak na tila kahangalan ito. Malamang pinagtawanan siya ng mga tao. Baka iniisip nilang nawala na siya ng katinuan, nilait ang kanyang tiwala at tinudyo ang kanyang ginagawa. Pero tinapos ni Noe ang kanyang tungkulin. Maganda ang kabuuan nito sa Hebreo 11:7. Sa pananampalataya si Noe, matapos paalalahanan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari, ay naniwala at gumawa ng barko upang iligtas ang kanyang pamilya. Pansinin ang bahaging iyon, mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa kailanman nakita ni Noe ang isang pandaigdigang baha. Sabi pa nga ng ilang iskolar, maaaring wala pang ulan noon gaya ng alam natin ngayon. Sa Genesis 2:5-6, sinabing pinapainom ng hamog ang lupa, hindi ng ulan. Gayunman, nang ibinigay ng Diyos ang mga tagubilin, tinanggap ito ni Noe. Ang pagtitiwala sa Diyos ang una niyang naging sandigan. Bago siya mag-alala sa pagkain, tirahan o kagamitan, naniwala siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ang pagsunod ni Noe ay hindi lang para sa sarili niya, nailigtas din nito ang kanyang buong sambahayan. Minsan, ang pagtitiwala ng isang tao ay nagiging kanlungan ng iba. Dito nagsisimula ang tunay na kaligtasan.
hindi sa pagtatayo ng depensa o pagtitipon ng mga gamit, kundi sa pakikinig at paniniwala sa tinig ng Diyos. Kahit sa paningin ng iba'y kamangmangan, dumating din ang itinakdang sandali. Handa na ang lahat, naroon na ang mga hayop. Tapos na ang arka, hindi bilang monumento o kakaibang proyekto, kundi bilang tanging ligtas na lugar sa buong mundo. May mahalagang detalye sa Genesis 7:1. Hindi sinabi ng Diyos na pumasok ka sa arka. Ang sabi niya ay pumarito ka. Bakit ito mahalaga? Dahil nandoon na ang Diyos. Ang arka ay hindi lang gawa sa kahoy, ito ay puspos ng presensya ng Diyos. Kapag tumatawag ang Diyos, hindi niya tayo pinapapunta kung saan-saan lang. Inaanyayahan niya tayong sumama sa Kanya, sinasabing pumarito ka dahil nauuna siya sa atin. Tumugon si Noe sa panawagan kasama ang kanyang asawa, 3 anak at kanilang mga asawa. Sina Shem, Ham at Japet kasama ang kanilang mga kabiyak, 8 silang lahat. Sa buong populasyon ng mundo, 8 lang ang naligtas. Ganito ang sabi sa 2 Pedro 3:20. Matagal na naghintay ang Diyos noong panahon ni Noe habang ginagawa ang arka. Sa loob nito, iilan lamang 8 ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa loob ng 7 araw, nanatili sila sa arka bago may nangyari. Kumpirmado ito sa Genesis 7:10. Isipin mo ang tagpong iyon. Nakaupo sa isang saradong lugar, napapalibutan ng katahimikan, marahil naririnig pa ang mga tinig sa labas na nang-aalipusta. Pero buo ang tiwala ni Noe sa tamang panahon ng Diyos. Pagkatapos nagsimula ito, bumukas ang langit. Bumulwak ang tubig mula sa ilalim ng lupa. Mabilis dumating ang hatol ng Diyos. Sa Genesis 7:1-12, sa 600 taon ng buhay ni Noe, bumukas ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Bumuhos ang tubig mula sa langit at umulan ng 40 araw at gabi. Hindi lang ito karaniwang bagyo, ito ay biglaang pagbaha mula sa langit at lupa. Parang ang buong sangnilikha ay gumuho. At narito ang isa sa pinakamatinding tagpo sa Biblia. Ayon sa Genesis 7:16, at isinara ng Panginoon ang pinto. Ang parehong Diyos na tumawag kay Noe ay siya ring nagsara ng pinto. Hindi si Noe, hindi ang isa sa kanyang mga anak. Ang Diyos lamang ang nagsara ng pinto. Ang gawaing iyon ay tanda ng kaligtasan. Kapag isinara ng Diyos ang isang bagay, wala nang sino man ang makapagbubukas nito. Kapag isinara ng Diyos ang isang pintuan, wala nang makakapilit na buksan ito. Ganito ang sabi sa Pahayag 3:7, kapag siya'y nagbukas, walang makapagsasara. Kapag siya'y nagsara, walang makapagbubukas. Para sa mga nasa labas ng arka, lumipas na ang panahon ng biyaya. Wala nang pagkakataon, ngunit para sa mga nasa loob, tiyak ang kaligtasan. Walang bagyo, alon o kapangyarihan ng tao ang makapapawi sa tinatakan ng Diyos. Ang tagpong ito ay makapangyarihang larawan ng kaligtasang matatagpuan kay Jesus. Kung paanong si Noe ay ligtas sa loob ng arka, gayon din ang mga mananampalataya ngayon na iniingatan ng banal na Espiritu. Sabi sa Efeso 1:13, ang mga nananalig kay Kristo ay tinatakan ng ipinangakong banal na Espiritu. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kapit sa Diyos, kundi sa kung gaano tayo hinahawakan ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang linya sa pagitan ng maliligtas at mapapahamak ay isang pintong kahoy na isinara mismo ng kamay ng Diyos. Pagkatapos, nagsimula ang baha, nilamon ng tubig ang mundong dating kilala ni Noe. Sa Genesis 7:1-12, isinasaad na sa 600 taon ng buhay ni Noe. 17 araw ng 2 buwan, sumabog ang mga bukal sa ilalim ng lupa at bumukas ang langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 tuloy-tuloy na araw at gabi. Hindi lang ito matinding ulan. Mismong ang istruktura ng sangnilikha ay nagkalas. Bumaon ang lupa. Sumirit ang mga tagong tubig mula sa kailaliman ng walang tigil.
Kasabay nito, bumalantok ang ulan mula sa langit, tila hindi pa naranasan noon. Isipin mo ang ingay, ang ugong ng bumubulwak na tubig, ang sigaw ng takot ng mga tao. Sa labas, bumagsak ang mga tahanan, naglaho ang mga lungsod, nagsitakbuhan ang mga hayop sa takot, at ang mga desperadong tinig ay kumakatok sa arka, humihingi ng saklolo. Ngunit huli na ang lahat, nakapako na ang pinto ng Diyos mismo. Pinaalala sa atin ng Genesis 7:16, ang Diyos mismo ang nagsara nito. Hindi kalahating hatol ang naganap, buo ito. Ayon sa Genesis 7:17, sa loob ng 40 araw, nilamon ng baha ang lupa. Habang tumataas ang tubig, umangat ang arka mula sa lupa, lumulutang sa gitna ng kaguluhan. Ang barkong kahoy na naglalaman ng pamilya ni Noe ay nagsimulang gumalaw kasabay ng pagtaas ng tubig. Ang parehong baha na pumuksa sa mundo ay siya namang nagtataas sa kanila tungo sa buhay. Ang ikinamatay sa labas ay naging pag-asa sa loob, patuloy pang tumaas ang tubig. Sa Genesis 7:19 hanggang 20, sinabing lumalim pa ang baha at lumubog, maging ang pinakamataas na bundok sa ilalim ng langit. Higit sa 20 talampakan ang taas ng tubig mula sa pinakamataas na tuktok. Naglaho ang mga bundok sa ilalim ng mga alon, ang mga palatandaan ng buhay, mga burol, bayan, dambana, monumento, lahat ay naglaho sa loob lamang ng ilang araw. Lahat ng tumanggi sa babala ng Diyos ay naglaho na. Ganito ang paglalarawan sa Genesis 7:21 hanggang 23. Ang bawat nilalang sa lupa ay namatay, mga ibon, mga alagang hayop, mababangis na hayop, gumagapang na nilalang, at lahat ng tao. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa loob ng arka ang naligtas. Ang baha ay hindi lang likas na sakuna. Ito ay tugon ng Diyos sa mundong tumalikod sa Kanya. Isa itong paglilinis ng kasalanan, ngunit kahit sa gitna ng ganitong paggunaw na natiling lumulutang ang arka, ang parehong tubig na pumuksa sa karamihan ang nagligtas kina Noe at sa kanyang pamilya. Ganito ang sabi sa awit 46:1-2, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, laging handang tumulong sa oras ng kaguluhan, kaya't hindi tayo matatakot kahit gumuho ang lupa at bumagsak ang mga bundok sa dagat. Yan mismo ang nangyayari noon. Bumibigay ang lupa, nilalamon ng alon ang mga burol. Pero hindi natakot si Noe dahil ang kanyang kapanatagan ay hindi sa barko, kundi sa Diyos na nagsabing gawin niya ito. Iyon ang mas malalim na kahulugan. Ang baha ay kinitilang lahat, ngunit ang tunay na proteksyon ni Noe ay ang Diyos mismo. Ang arka ay larawan ni Jesus. Sa labas, wasak. Sa loob may pag-iingat, sa labas takot, sa loob katahimikan. Kung paanong iniangat ng arka si Noe mula sa baha, gayon din tayo iniangat ni Jesus mula sa kahatulan ng kasalanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang praktikal na tanong. Paano nga ba talaga nabuhay si Noe at ang kanyang pamilya sa loob ng 370 araw sa dambuhalang barkong iyon? Hindi ito isang masayang paglalakbay. Hindi ito lumulutang na hotel. Isa itong napakalaking kanlungang gawa sa kahoy na puno ng mga hayop mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinailangan ng istruktura, patuloy na pagsisikap at higit sa lahat, tulong ng Diyos. Ayon sa Genesis 6:21, mag-ipon ka ng bawat uri ng pagkaing maaaring kainin at itabi mo ito para sa inyo at sa mga hayop. Binigyan ng Diyos si Noe ng karunungan upang magplano ng maaga. Bago pa bumagsak ang kahit isang patak ng ulan, bawat sako ng pagkain, bawat garapon ng tuyong prutas, bawat bugkos ng dayami, bawat patak ng inuming tubig ay kailangang maihanda. Hindi ito basta hula-hula, bahagi ito ng malinaw na tagubilin ng Diyos. Isipin mo ang antas ng organisasyon, libu-libong nilalang,
ibon, hayop sa bukid, gumagapang na hayop, mababangis na hayop, bawat isa ay may kanya-kanyang uri ng pagkain. Hindi maaaring kumain ng damo ang mga leon. Kailangang may butil ang mga ibon. Iba't ibang pagkain ang kailangan ng maliliit na hayop. Naging buong panahong tagapag-alaga ng kaharian ng mga hayop ang pamilya ni Noe sa ilalim ng matitinding kalagayan. Ang pag-aalaga sa kanila ay nangangahulugang pagpapakain, pagpapainom at paglilinis araw-araw. Isipin mo ang ingay, ang ungol ng mga baka, ang iyak ng mga tupa, ang dagundong ng leon, ang huni ng mga kalapati. Lahat ito'y humahampas sa kahoy na pader. Isama pa ang amoy, ang pagtanggal ng dumi, ang mamasamasang hangin at ang paulit-ulit na paalala na ang pamumuhay sa loob ng arka ay hindi madali o maginhawa. Ito ay pagod na pagsunod pero tuloy-tuloy. At paano naman ang hangin at liwanag? Sa Genesis 6:16 sinabing, "Gumawa ka ng isang bintana sa arka, isang bintana lamang, isang siko mula sa itaas." Isang bukasan lang, isang pinanggagalingan ng sinag ng araw, isang lugar para sa sariwang hangin, hindi upang gawing maginhawa ang buhay, kundi sapat lang upang sila'y mabuhay. Sapat lang upang ipaalala na ang kanilang kaligtasan ay ganap na nakadepende sa Diyos. Bawat hiningang ininom nila sa loob ay paalala, buhay kami dahil pinahintulutan ito ng Diyos. Isipin kung gaano ka paulit-ulit ang bawat araw. Gigising sa parehong mga tunog, ang langit-ngit ng kahoy, parehong gawain ng pagpapakain sa mga hayop, parehong amoy ng dayami at mga hayop, at ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa itaas o hampas ng alon sa labas. Walang langit na matanaw, walang lupang matapakan, tanging ang walang katapusang ugoy ng arka at ang mahabang paghihintay. Ngunit kahit sa gitna ng paulit-ulit na gawain, iningatan sila ng Diyos. Gaya ng pagpapakain niya sa mga Israelita ng mana sa ilang, ganoon din ang kanyang pagtustos dito. Ganito ang sabi sa Deuteronomio 8:3, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Ang arka ay hindi lang puno ng pagkain, nandoon din ang pangako ng Diyos. Iyon ang nagbibigay lakas sa pamilya ni Noe. At ito ang aral para sa atin ngayon. Ang pagkaligtas ay madalas mukhang karaniwan, hindi ito laging tungkol sa malalaking tagpo. Minsan, ito'y araw-araw na pananampalataya, isang pagkain sa isang pagkakataon, isang panalangin sa isang sandali, isang hakbang sa bawat araw. Nakatawid ang pamilya ni Noe, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil ibinigay ng Diyos ang eksaktong kailangan nila sa tamang panahon. Natapos ang ulan pagkaraan ng 40 araw, pero hindi pa rin sila lumabas ng arka kaagad. Marami ang nag-aakalang 40 araw lang ang baha, pero may sinabi pa ang kasulatan, habang totoo ngang umulan ng 40 araw at gabi, nanatili ang tubig ng mas matagal pa. Ayon sa Genesis 7:24, tinakpan ng tubig ang lupa sa loob ng 150 araw. Huminto ka at pag-isipan ito. Sa loob ng 5 buwang buo, tubig ang naghari sa mundo. Walang makitang lupa, walang matatayo ang lugar, walang palatandaan ng tuyong lupa, tanging mga alon lamang sa lahat ng direksyon. Sa wakas, dumampi ang arka sa lupa. Ayon sa Genesis 8:4, sa 7 buwan, 17 araw, ang arka ay tumigil sa kabundukan ng Ararat. Hindi sinabing bundok Ararat, kundi mga bundok. Ibig sabihin, bahagi ng isang hanay na nasa silangang bahagi ngayon ng Turkey o marahil sa Armenia. Pinrotektahan ng Diyos ang arka sa buong panahong iyon at marahang ibinaba gaya ng isang mapagmahal na magulang na marahang inilalapag ang isang anak upang makapagpahinga, ngunit hindi agad lumabas si Noe. May tubig pa sa mga lambak at mabababang lugar. Hindi pa iyon ang tamang oras, kaya't naghintay siya at habang naghihintay, sinimulan niyang tingnan ang kalagayan sa labas ng arka.
Sa Genesis 8 verse 6 to 7, pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintanang ginawa niya sa arka at pinakawalan ng isang uwak. Lumipad ito pabalik-balik, naghihintay na matuyo ang tubig. Hindi na bumalik ang uwak. Bakit? Sapagkat ang mga uwak ay kumakain ng patay na bagay, malamang ay marami itong nakita sa tubig na lumulutang. Ngunit hindi iyon nagbibigay ng pag-asa kay Noe, kaya sinubukan niya ang iba pa. Ayon sa Genesis 8:8-9, pinalipad niya ang isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig. Ngunit hindi nakakita ng matutuyong lugar ang kalapati, kaya't bumalik ito sa kanya sa arka. Ang mga kalapati ay nangangailangan ng malinis at tuyong lugar na mapagpapahingahan. At noong panahong iyon, wala pa ni isa. Naghintay muli si Noe ng 7 araw bago muling magpadala. Sa Genesis 8:11, kinagabihan bumalik ang kalapati na may sariwang dahon ng olibo sa tuka. At nalaman ni Noe na humupa na ang tubig. Isipin ng tuwa nang makita niya ang maliit na dahong iyon. Isa lamang itong maliit na bagay, ngunit napakahalaga. Ibig sabihin, nagsimula na muli ang buhay. Ibig sabihin, nagsisimula ng gumaling ang daigdig. Ibig sabihin, nagsimula na ang panunumbalik ng Diyos. Ngunit kahit noon, hindi pa rin nagmadaling lumabas si Noe. Naghintay siya ng tagubilin, ayon sa Genesis 8:15-16. At sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka sa arka, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang kanilang mga asawa. Hindi lumabas si Noe ayon sa sariling kagustuhan. Pumasok siya sa arka ng sinabi ng Diyos at lalabas lamang siya kapag iniutos ito ng Diyos. Iyan ang tunay na pagtitiwala. Ang matatag na pananampalataya ay hindi lang humahawak sa gitna ng kaguluhan. Marunong din itong maghintay matapos ang unos. Karamihan sa atin ay gustong kumilos agad. Buksan ang pinto ng kusa, hawakan ng kontrol, gumawa ng sariling paraan. Ngunit ipinapakita sa atin ni Noe na ang kaligtasan ay hindi lang dahil sa lakas. Ito ay tungkol sa paghihintay. Ganito ang sabi sa Panaghoy 3:25 hanggang 26. Mabuti ang Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya, sa kaluluwang humahanap sa Kanya. Mabuting umasa at tahimik na maghintay sa tulong ng Panginoon. Para kay Noe, ang paghihintay ay kasindakilang pagsubok ng pananampalataya, gaya ng paggawa ng arka o pagtitiis sa baha. Ipinapakita nitong ang plano ng Diyos ay hindi lang sumasaklaw sa panganib, saklaw din ito ang katahimikan pagkatapos. Pagkatapos ng 370 araw, mahigit 1 buong taon, dumating ang sandali. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas si Noe, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak at ang kanilang mga asawa sa tuyong lupa, sa isang mundong ganap na nagbago. Malamang nakabibingi ang katahimikan, malinis ang lupa, sariwa mula sa baha, wala na ang ingay ng masisikip na lungsod, wala na ang mga tinig ng mga mapanukso, maging ang tanawin ay nagbago. Ang mga bundok, hubog ng malalakas na tubig, ay mukhang bago at di pamilyar. Tahimik ang mundo, nilinis, ngunit wala pang laman. Subuking isipin ang damdamin ng paghinga ng unang simoy ng malinis na hangin, ang maramdaman ng matibay na lupa sa ilalim ng mga paa matapos ang mahigit 1 taong nakatayo sa kahoy. Ang tumingin sa paligid at mapagtanto na ang mundo ay walang tao at ang pamilya mo na lang ang natitira. Iyan ang kinaharap ni Noe at ng kanyang mga mahal sa buhay. Sila na ngayon ang simula ng bagong sangkatauhan. Ang hinaharap ay nakaasa sa kanila. Kaya ano ang unang ginawa ni Noe? Naghahanap ba siya ng pagkain? Nagmadali ba siyang magtayo ng bahay? Tinipon ba niya ang kanyang pamilya para galugarin ng lupa? Hindi. Ang una niyang tugon ay pagsamba. Sinasabi sa Genesis 8:20, si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng ilang malilinis na hayop at ibon at inalay ang mga ito bilang handog na sinusunog sa dambanang iyon.
Bago magsimulang muli, nagpasalamat siya. Bago muling magtayo, binigyan niya ng karangalan ang Diyos. Ang amoy ng handog ay umangat sa langit at ito'y kinalugdan ng Panginoon. Sabi sa Genesis 8:21, nalugod ang Panginoon sa samyo at sinabi niya sa kanyang puso, hindi ko na muling isusumpa ang lupa dahil sa tao, kahit na ang isip ng tao ay nakatuon sa kasamaan mula pagkabata. Isipin mo yon, alam ng Diyos na mananatili ang kasalanan. At gayon pa man, nangako siyang hindi na muling wawasakin ang mundo sa ganoong paraan. Upang patunayan ang pangakong iyon, nagbigay ang Diyos ng tanda. Sabi sa Genesis 9:13, ilalagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap. Ito ang magiging tanda ng kasunduan sa pagitan ko at ng daigdig. Ang bahaghari ay hindi lang basta maganda, ito'y mensahe mula sa langit, isang paalala na ang paghatol ay tapos na at nagsimula na ang habag. Bawat bahaghari na nakikita natin ay paalala pa rin ng pangakong iyon. Ipinapahayag nito na tapat ang Diyos, na tinutupad niya ang kanyang salita, na itinakda niya ang hangganan ng mga karagatan at hindi na muling babahain ang buong mundo. Ang dambana ni Noe ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag tayo'y pinalampas ng Diyos sa isang pagsubok, ang una nating tugon ay dapat pagsamba. Hindi ang pagmamadaling bumalik sa normal. Hindi ang paghahanap ng ginhawa, kundi ang huminto at magpasalamat. Sabi sa awit 107, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang habag ay walang hanggan. At ang bahaghari, paalala ito na patuloy na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang baha ay tanda ng paghatol, ngunit ang bahaghari ay biyaya. Ang kwento ni Noe ay hindi lang kasaysayan, ito'y nagsasalita rin sa atin ngayon. Ang panahon niya sa arka ay puno ng mga aral na mahalaga pa rin sa ating panahon. Unang aral, ang pagsunod ay nagliligtas. Nang nagsalita ang Diyos, nakinig si Noe at naligtas ang buong pamilya niya. Habang ang iba'y binaliwala ang babala, tumugon si Noe ng may tiwala. Sabi sa Genesis 6:22, ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Hindi siya naligtas dahil sa talino, lakas o galing. Naligtas siya dahil siya'y sumunod. Sa parehong paraan, ang pagsunod natin kay Jesus ngayon ang siyang naghihiwalay sa landas ng buhay mula sa kapahamakan. Sabi ni Jesus sa Juan 14:15, kung tunay ninyo akong mahal, sundin ninyo ang aking mga utos. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin o salita, nakikita ito sa gawa. At yan ang pangalawang aral, ang pananampalataya ay may aksyon. Iniutos ng Diyos kay Noe na mag-imbak ng pagkain. Hindi siya naghintay na magsimula ang bagyo. Naghanda siya habang maliwanag pa ang langit. Sabi sa Kawikaan 22:3, ang matalino'y nakakita ng panganib at naghanda. Ang mangmang ay nagpatuloy at nagdusa. Ang pananampalataya ay hindi pasibo. Hindi ito nakaupo lang, ito'y naghahanda. Naniniwala ito sa sinabi ng Diyos tungkol sa hinaharap kahit wala pang palatandaan. Gaya ni Noe na nagtayo ng napakalaking barko sa ilalim ng araw, tayo'y naghahanda sa hinaharap sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal, pagpuno ng puso ng salita ng Diyos at pagiging handa sa pagbabalik ni Jesus. Ikatlong aral, ang paghihintay ay bahagi ng kaligtasan. Nanatili si Noe sa loob ng arka ng higit sa 1 taon bago lumabas. Marami sa atin ay magmamadaling lumabas, ngunit nagtitiwala si Noe sa tiyempo ng Diyos. Sabi sa Isaias 40:31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na tulad ng agila. Hindi lang ito tungkol sa pagtagumpay sa ulan, kundi ang manahimik kahit tumigil na ito hanggang sa ang Diyos ang magsabing oras na para kumilos. Baka nasa ganung kalagayan ka rin ngayon, naghihintay ng kagalingan, kasagutan o direksyon. Itinuturo ni Noe, huwag kang gagalaw hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang pintuan. Ika-4 na aral,
Ang pasasalamat ang unang hakbang. Nang tuluyan nang tumapak si Noe sa tuyong lupa, ang una niyang ginawa ay hindi magtayo ng bahay o magtanim. Nagtayo siya ng dambana, sumamba siya bago muling magtayo. Sabi sa ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 5 talata 18, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Gaano kadalas tayong agad umaalis at nakakalimot magpasalamat sa Diyos sa Kanyang pagdadala sa atin. Itinuturo ni Noe na ang makalampas sa bagyo ay hindi ang wakas. Ito'y pagkakataon upang purihin ang Diyos. Ikalimang aral, si Jesus ang ating arka. Ito ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Ang malaking barko ay hindi lang gawa sa kahoy. Itinuturo nito ang mas dakilang bagay, ang mas dakilang isa. Gaya ng pagpasok ni Noe sa arka at siya'y naprotektahan, dapat din tayong pumasok kay Jesus upang makatakas sa paghatol. Sabi ni Jesus sa Mateo 24:37 hanggang 39, sa pagbabalik ng anak ng tao, magiging gaya ng panahon ni Noe. Kumakain at umiinom ang mga tao, nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. Hindi nila alam ang darating hanggang sa tangayin sila ng baha. Ganyan ang mangyayari sa pagbabalik ng anak ng tao. Isa lang ang pintuan ng arka, si Jesus ang pintuang iyon. Sabi ni Jesus sa Juan 10:9, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Makakapasok siya, makakalabas at makakatagpo ng kaligtasan. Sa labas ng arka may kapahamakan, sa loob may buhay, at ganun pa rin ngayon. Sa labas ni Kristo may paghatol na walang hanggan, ngunit sa Kanya may walang hanggang kaligtasan. Nakaligtas si Noe sa loob ng 370 araw sa arka dahil ang Diyos mismo ang nag-ingat sa Kanya. Ang kwento niya ay hindi lang lumang alamat. Ito ay makapangyarihang mensahe na patuloy na nagsasalita sa atin ngayon. Tayo man ay humaharap sa sarili nating mga baha. Baha ng takot, baha ng tukso, baha ng guilt, pagkawasak at espiritual na panganib. Pero naghanda na ang Diyos ng daan palabas. At ang daang yon ay si Hesukristo. Ang tanging mahalagang tanong ay ito, nakapasok ka na ba sa lugar ng kaligtasan? Dahil tulad noong panahon ni Noe, darating ang sandali na ang pintuan ay isasara. At kapag nangyari iyon, hindi na ito muling bubuksan. Sabi sa 2 Korinto 6:2, ngayon ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pakiusap, huwag kang maghintay. Huwag mong isugal ang iyong kinabukasan. Huwag mong ipagpaliban ang desisyon mo. Pumasok ka na ngayon habang bukas pa ang pintuan. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang puso mo ngayon, huwag kalimutang i-like ang video. Ibahagi ito sa isang taong maaring nangangailangan ng salitang ito ng pag-asa. At mag-subscribe para sa mas malalim at makahulugang mga turo mula sa Biblia. Sa mga komento sa ibaba, gusto kong marinig mula sa iyo. Aling bahagi ng kwento ni Noe ang pinakatumimo sa iyo ngayon? Ito ba'y ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagtitiyaga o ang larawan ni Jesus bilang ating arka? Panghawakan mo ang katotohanan ito. Ang arka ni Noe ay tungkol sa pagkaligtas mula sa baha. Si Jesus ay tungkol sa pagkaligtas ng kaluluwa. Huwag kang maghintay hanggang huli na, pumasok ka na ngayon. Kapayapaan sa iyo at magkikita tayo sa susunod na video.